Malawakang paglikas ang nagaganap sa Tehran, kung saan 100,000 katao ang tumakas sa unang 2 araw. Umalis ang mga opisyal ng IRGC sa punong tanggapan at sumasakop sa mga gusaling sibilyan. Nagtatayo sila ng tolda sa kalsada at gumagamit ng sports stadium. Nawawalan ng kontrol ang rehimen. Tumindi ang pambobomba nitong 2 araw, eksaktong tinatamaan ng Shepa, lalo na ang mga base at command positions ng IRGC. Narito ang isang clip. Ngayon, Tehran ang pangunahing focus, pero tinatamaan din ang ibang lungsod. Kapansin-pansin na maraming Iranian sa Tehran ang nagdiriwang sa mga pag-atake. Bahagyang lumuwag ang internet restrictions nitong 2 araw, kaya mas maraming clip ang nakikita natin. Pero hindi pa rin normal ang internet. Kailangan mo pa rin ng VPN para makakonekta online at ma-access ang mga site na bawal ng rehimen. Mas mabuti pa rin ito kaysa noong Enero o simula ng operasyon. Kaya mas marami tayong nakikitang video mula sa mga mamamayan ng Iran. Narito ang isang clip ng mga mamamayan na nagdiriwang ng isang pag-atake. Panorin mo. Ano ang kahulugan ng az bazar shoma chiye dar Makkah? Pasensya na, gusto ko lang sabihin. Kumuha ka rin ng stall. Kumuha ka rin ng stall. Pasensya na. Gusto ko lang sabihin. Gusto ko lang sabihin, pakinggan mo sila. Tinamaan nila ang Shepa. Sabi ko nga kanina, nagsisigawan sila habang winawasak ang mga base ng IRGC. Hindi lang ito kasiyahan, may takot din. Walang kinalaman dito ang Estados Unidos. Alam ng mga Iranian na tinutugis ng Israel ang mga opisyal ng rehimen, kaya natatakot silang tumira malapit sa mahalagang tao sa rehimen dahil sistematikong pinapatay ng Israel ang mga leader. At kung kapitbahay mo ay isang mahalagang commander ng IRGC, maaari kang madamay. Heto ang isang satirikong post na kumakalat ngayon sa Iran. Nakakailang tanungin ka, sir. Alam kong sip-sip at walang hiya ka, pero pakiusap. Sabihin mo na kung magkano talaga dahil pare-pareho tayong damay dito. Madilim na biro yan na isinilang dahil sa totoong takot. Dahil dito, umalis ang mga tao. Sabi ng UN, halos 100,000 katao ang tumakas mula Tehran sa unang 2 araw ng digmaan. Mga 1,000 hanggang 2,000 sasakyan ang umalis sa lungsod araw-araw. Aminin ko, nung una ko makita ang bilang na 1,000, 2,000, hindi ko naisip na malaki yon. Parang normal lang na trapiko sa Houston araw-araw. Tandaan na karamihan sa mga sasakyan ay papunta lang sa isang direksyon. Tulad ng nakikita sa video, may traffic jam papuntang Hilaga, palabas ng lungsod kung saan ligtas. Bukod pa rito, halos walang tao sa kalsada sa Tehran, kaya malaya kang magmaneho. Tandaan din, ang ulat ng UN ay para lang sa unang 2 araw. Nasa ika-6 na araw na tayo ngayon. At alam natin mula nung ika-4 na araw, sobrang tumaas ang tindi ng mga pangyayari. Tiyak na dumami ang mga taong tumatakas mula sa lungsod. Umaalis sila bago pa sumapit ang mga pag-atake sa kanilang lugar. Isa pang dahilan ng pag-alis ng mga tao ay ang pagwawala ng mga puwersa ng rehimen. May ulat mula Kromabad, Iran, na ang mga puwersa ay nagpapatrolya sa lungsod na may rifle at takib sa mukha, habang nakamotosiklo at sinisigurong walang magdiriwang sa pagkamatay ni Khamenei. Ayaw nila ng kahit anong senyales ng pagsuway sa rehimen. Sinahal, isang dalaga, ay binaril at napatay matapos lumabas kasama ang mga kaibigan para magdiwang. Tumakas ang mga kaibigan niya. Nakikita rin natin ang parehong uri ng mensahe may lumalabas mula sa mga state media ng Iran. May mga tao o opisyal ng Iran na lumalabas sa TV at hayagang nagsasabi na sinumang magpakita ng kahit anong uri ng kilos na laban sa rehimen, babarilin agad ang taong yon. May ganung utos ang mga puwersa ng rehimen. Pakinggan ninyo ito. Mga magulang, kung ayaw makinig ng mga anak nyo, hindi namin kasalanan. Sino man sa Iran ngayon na nagsasalita gaya ng kalaban? Sakop nila ang Tel Aviv, pinamumunuan ni Netanyahu. May nakahandang bala para sa kanila. Ngayon lang naging ganito katapat ang salita. Hindi namin gustong patayin ang anak mo dahil wala silang alam. Parang sa bawat problema, iisa ang solusyon ng rehimen. Pagpatay. Pero ganito, kumukunti na ang mga puwersang nagsasagawa ng crackdown. Galing ito sa Economist. Iniulat na Economist na hindi na pumapasok sa trabaho ang mga sundalo,
pulis at IRGC ng Iran. Isipin mo ang ibig sabihin niyan. Dahil sa matinding airstrike, hindi na lumalabas ang puwersa ng rehimen at sira na ang command structure. Pag-uusapan pa natin yan mamaya. Ngayon, bago dyan, may mabilis lang akong pakiusap. Paki-like at subscribe naman sa button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa amin sa algorithm. Lalo na kapag nagko-cover kami ng digmaan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga lumalabas na puwersang Iranian. Sa totoo lang, walang mapupuntahan ng mga puwersang yon. Nagpo-post online ang mga Iranian kapag may mga sundalong armado sa lungsod. Ang mga puwersang pansiguridad ay natatayo ng kampo sa kalsada. Iniwan ang kanilang punong tanggapan at bahay dahil alam nilang delikado silang manatili roon. Kaya ngayon, gumagamit na sila ng mga tolda at ginagamit na rin nila ang mga stadium. Sa tingin ko, hindi magandang ideya gamitin ang stadium dahil dito mo inilalagay ang maraming puwersa ng rehimen na nais lipulin ng US at Israel. Pakiramdam ko talaga na hindi yon magandang idea. O hulaan mo kung ano? Gaya ng sabi ko, sinakop ng IRGC ang indoor sports arena bilang pansamantalang base. Isang stadium na kayang maglaman ng 12,000 tao. Ngayon, di ko alam ilan ang IRGC na nandun. Pero tingin ko, magandang target ito para sa Israel. Kaninang umaga, inatake ito ng Israel. Tingnan mo ang footage ng kaguluhan pagkatapos. Nagsitakas ang IRGC mula sa complex dahil sa maraming nasawi sa pag-atake ng Israel. Akala mo matapos ang nangyari kay Khamenei at sa mga leader na kasama niya sa pagpupulong, hindi na nila uulitin ang pagkakamali. Pero sabi nga, lukuhin mo ako minsan, kahihiyan mo. Lukuhin mo ko ulit? Sige, tuloy tayo. Kita mo, hindi gumagana ang command at control center ng Iran. Pati komunikasyon nila ay hindi na rin ligtas na rin. Kanina lang umaga, nakatanggap ang mga milisya ng Iran ng talagang nakakatakot na mensahe. Tingnan mo ito. Sabi ng mensahe, walang silbi armas nyo laban sa amin. Mamamatay kayo sa laban na talo na kayo dahil ibinenta kayo ng commander nyo. Nagtatatago sila sa yaman, kinukuha ang ninakaw na pera, habang kayo at ang inyong pamilya ay walang makukuha kundi libingan. Ang mensahe ay psychological warfare, pero hindi ito ang panganib. Ang tunay na delikado ay ang nagpadala nito na may mga numero ng lahat ng miyembro ng milisya. Paano kung mapasakamay ng CIA o Mossad ang mga numerong iyon? Sigurado ako matutunto nila ang lokasyon ng mga teleponong iyon gamit lang ang numero. Dapat itong ikabahala ng bawat miyembro ng IRGC na nakatanggap ng text. Heto pa ang totoong problema. Hindi naligtas mag-usap ang mga Iranian. Narito ang mga detalye. Magandang umaga, Harris. Sinabi ng isang mataas na opisyal ng Israel sa Fox News, nahihirapan na ang mga Iranians sa koordinasyon, pamumuno at komunikasyon habang tuloy ang mga pag-atake sa rehimen sa Tehran. Ayon sa military source, 70 jet ang sumali sa pag-atake ngayong umaga sa Tehran at naghulog ng halos 4 na raang bomba. Inasahan pa naming higit pang targetin sa kabisera ng Iran at mga infrastruktura ng rehimen. Naglabas ang IDF ng bagong video ng labanan sa Himpapawid kahapon. Unang beses mula dekada 80 na nakapagbagsak ang isang eroplanong Israeli ng kalabang jet gamit ang F-35 at Ngayon, bukod dito, naglabas ang White House ng isang video na medyo interesante kahapon. Parang galing mismo sa Call of Duty. Kung nalaro mo ng laro, makikilala mo ang ilang eksena. Tingnan mo.